Okay, patuloy pa rin ang SSS OFW member, get member promo at manalo ng cash prizes at trip to Boracay with your family. Isa lang ang kasamang OFW, hikayatin siya maging SSS member. Makukuha ang promo registration form sa SSS Foreign Office o maaari rin mag-register online sa SSS website www.sss.gov.ph or text SSS at 2600 or email member_relations@sss.gov.ph or call 920-644-6255. 10:18 na ating oras, din na talaga makakahabol si Jonas Rivera. Dito pa rin sa gabay ng OFW International. Kasama pa rin natin si Tita Lumidina with Eugene Dizon. Meron na lamang tayong ilang minuto. Pero live na ba tayo sa Singapore? Sa K102.3 FM. Hindi niya sinasagot pero I'm sure live na tayo. Nag-reply na ba siya online? Well, according to Kuya Matt, free naman yung line eh. Nagre-ring dito sa atin pero parang hindi pumapasok doon. Kausapin na lang natin siya online na nagre-ring pero napuputol. Naka-standby kami for Hello Asia sa ating sabayang broadcast sa K102.3 FM. Kaya sa lahat po ng mga nakikinig dyan, text nyo lang ako 0926-617-8082 at sabihin si Kuya Matt na hindi sinasagot ang aming call. Ate Lu, kalahati lang po na kita namin sa inyo. Buti pa si Eugene. Di namin makita ang beauty nyo. Hay, di na ako makita. Ayan. Ayusin daw, kalahati. Sabi ni Ellen Esperas ba to? Ayan na, inayos na po. Ate Lu. Ayan, nawawala ang sounds. Walang sounds. Patay ka sa akin. Wow, Ate Lu. Ang ganda naman ng broadcast. Kaso di pa nag-start. Ang linaw-linaw po ngayon. Ang linaw-linaw. Kaya lang, di na ako makita. Nasa may camera. Ito, kita ka na. Ito, gandang gabi po Ate Lu at kay Sir Jonas. Dito po kami nakaabang ang miyembro ng RPFC sa pakikinig sa inyo. Pakigreet na nga sila. Si Mary Ellen Espero, si Beth Senoria, si Michelle Gonzalez, si Dayan Kalumpit. Nabasa mo na ba yung kay Dayan? Hindi pa. Basahin natin. Ito yung kay Dayan. According kay Dayan Kalumpit, yun dun sa kanyang opinion, I read all your comments. Biglang umusok ang biglang... Anong topic? Yung topic natin regarding... Corona, pagkakatsugi. Yes, Corona's tsugi. Tsugi. Okay, biglang umusok ang kabilang tainga ko. Hehehe. Comment lang po ako sa gobyerno natin, mga palpak lahat ang umupo. Paano aasenso ang bansa natin kung wala na silang ginawa? Konti, papalit-palit ang mga nanunungkulan. Kaya mga kayamanan ng Pilipinas, pinaghahati-hatian. Di nyo ba alam, sabi ng mga Taiwanese, napakayaman ng bansa natin pero nasa bulsa ng masasamang tao. At yun ang totoo. About Corona, bahala na lang ang Diyos sa kanya. Wala na akong pakialam sa gobyerno natin dahil hindi sila ang nagpapakain sa pamilya ko. Ako ang nagtatrabaho para sa pamilya ko. Wag na yan. Censored. Mga comment nila, no? Gawin na lang nila ang gusto nila. Tatara. Sabi ni Dayan. Okay, yan po ang opinion ng mga kababayan nating OFWs kasi tinanong namin sila kung ano masasabi nila sa pagkakatanggal kay Chief Justice Renato Corona dahil isang malaking balita rito sa Pilipinas yan. 10:21 ang ating oras at ang time check brought to you by SSS. OFW, believe kami sa inyo. Ang SSS po ay pwedeng tawagan sa kanilang trunk line 920-6401 hanggang 24 or visit their website www.sss.gov.ph. Ang aming archive broadcast, na sabi nga nila sa Taiwan ay napakalinaw ngayon. Pwede panoorin ang ating archive broadcast sa www.gabay ng ofwinternational.com. Yes, after few days siguro mag-edit na po tayo. At yung mga nakikinig dyan sa miyembro ng Radyo Pinoy Fans Club, si Pearly. Actually, eto sila. Ngayon ay buhay na buhay sila sa Facebook. Natin. Well, natutuwa talaga sila sa broadcast. Dito nag-uusap-usap si Pearly Baluyot, si Beth Sanoria, andito rin si Marilu Gallo, si Celio Reyes. Hi, Celio! Ayan, ang RPFC. Radyo Pinoy Fans Club. Nag-post din sila doon. Kaya rinig na rinig tayo at napapanood tayo online.
Okay. Oo, buti na hindi nakita yung akin double chin. Sabi ko kasi wag na yung. Humanap po na magandang angulo si Ate Lou. Ni-request po niya yan. Okay, alam niyo may balitang lumabas na ito palang kababayan nating yaya ng mga anak ni Sharon Stone sa abroad, sa Hollywood, no? Yes, ang Hollywood actress, dinimanda siya ng kababayan nating OFW o yaya for allegedly dismissing o illegal dismissal, no? Ang kanyang nani ni Sharon Stone ay masyado daw minamaltrato o para binabaliwala. Parang stupid ang mga Pinoy para sa kanya. Ito yung binalita sa BBC. Ang pangalan ng OFW ay si Erlinda Elemen. She claimed that Sharon Stone allegedly told her not to talk to her kids. Kasi daw baka magkaroon ng Filipino accent. Eh di sana kumuha na lang siya ng hindi Filipina, di ba? Oh, discriminating yan. Oo nga, discrimination yun, no? Siya ay nagtrabaho noong 2006 kay Sharon Stone at noong 2008, she was promoted as a live-in nanny. O, yaya na mga... At ngayon, syempre, religyosa mga kababayan natin, katulad ni Mary Ellen Esperos. Kaya parang nagalit siya kasi lagi siya nagbabasa ng Bible in her home while criticizing her frequent visit to sa church. Okay, magandang gabi! Hello, Asias! Tama ba? Line 2. This one, telephone? Wala akong tech eh. Okay, live na tayo sa Singapore na masyadong late sa K102.3 FM. Magandang gabi, Kuya Matt. Naririnig mo ako? Hi, Kuya Matt! Hello? Hello? Okay. Hindi nga ako marinig pero live na ako sa Singapore. Sa Hello Asia sa K102.3 FM. Pinag-uusapan namin dito sa Pilipinas yung ginawang demanda for illegal dismissal. Wag na, okay na. Illegal dismissal ng kababayan natin si Erlinda Elemen. Siya ay yaya ng mga anak ni Sharon Stone sa Hollywood. Oo, ang magandang si Sharon Stone na idinimanda ng kababayan natin na si Erlinda. Siya ay yaya ng kanyang mga anak pero dahil sa sinasabi niyang stupid ng mga Pilipino, medyo nagalit yung kababayan natin. At yung kababayan natin ay mahilig magbasa ng Bible sa kanyang kwarto at madalas magsimba. So, parang ayaw ni Sharon Stone yun na yung kanyang yaya, ang kanyang housemate ay lagi nagpupunta sa church at parang pinagtatawanan yung Filipino accent ng kababayan natin. At kapag kumukuha ng overtime pay yung kababayan natin, ayon sa report sa CNN, nagalit si Sharon Stone sa Pinay at sinabi niyang yung lawsuit was an absurd case filed by a disgruntled employee. Tinanggal ni Sharon Stone ng Pinay matapos niyang malaman mula sa kanyang accountant na ang kababayan natin ay tumatanggap ng overtime pay kapag nagtitrabaho on holidays na dapat naman ay may bayad at habang kasama sa biyahe para alagaan ang kanyang 3 anak. Sinabi naman ni Erlinda Elemen, it was required by the state and federal labor laws. Tama nga naman, karapatan mo yan, idemanda yan kahit siya ay isang Hollywood actress. Pinagtatawanan nga niya yung kanyang Filipino accent. Sana hindi na lang siya kumuha ng Filipino nani. At parang ni-insulto niya yung kanyang, ang ating Filipino heritage, ang religion. Kasi daw mahilig magsimba ito at mahilig magdasal sa loob ng bahay na pinagtatawanan daw siya ni Sharon Stone. Ginawa ng kababayan natin, edi dinimanda siya. O yan, abayan na natin kung ano mangyayari sa demanda. Syempre, pipick upin niya ng press kasi si Sharon Stone yan. Abangan na lang natin ang susunod na kabanata kung mananalo siya sa kaso. Okay, 10:26 ang ating oras dito pa rin sa gabay ng OFW International. Pinag-usapan din namin kanina na medyo na late ang pasok natin sa Singapore, sa Hello Asia. Pakitext nga ako kung malakas ang ating broadcast sa 0926-617-8082. Kasi sa abroad, hindi lang dito sa Pilipinas may budol-budol. Nalaman namin na pati sa United Kingdom ay may nangyayaring modus operandi para magkapera sa mga kababayan natin. Pero baliktad ang nangyayari. Ang mga nasa UK ang tumatawag sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas para sabihin na yung OFW ay na-aksidente or nasa ospital o nasa preso at kailangan magpadala agad ng pera. Kung alam nyo ang budol-budol modus operandi dito sa Pilipinas, ganyan yan, tatawagan yung katulong sa bahay at sasabihin na yung amo ay na-aksidente. Pero sa UK, ganyan, ayon sa Department of Foreign Affairs,
baka Pilipino nga lang din ang gumagawa niyan, di ba? Well, posible yun. Posible. Oo. Dahil maraming Pinoy ang binasa sa ganyan. Oo nga, nakakalungkot. Sana lang mawala na yung ganyang attitude, ano? Nakakalungkot pero nangyayari. Kaya kayo po sa mga nasa abroad, masanay na kayo na kapag merong sinasabi na ang inyong, lalo na yung mga nasa Pilipinas, pag sabi nila yung OFW ay na-aksidente o na inaresto, magtaka na kayo. At kailangan, dapat unang-una yung gawin ay tawagan mismo yung number ng OFW. Correct. Huwag yung aasa lang kayo sa text. Kailangan mabasa. Kailangan call. Mas mabilis. Kailangan marinig mo yung boses niya kung okay siya. Oo. Para hindi ka mabiktima ng mga phone scam, internet scam, text scam. Marami yan. Ingat din pag sila ang unang tumawag kasi minsan nagpapanggap na kunwari na aksidente, mabulak ang bibig kaya medyo malabo yung pagsasalita niya, sasabihin kasi may pasak yung bibig ko, ay hindi mo ako masyado maintindihan. Ilabas mo na lang yung pambayad or ano, gano'n. At ayon sa Department of Foreign Affairs, kung sila ay makikipag-coordinate sa pamilya sa Pilipinas, hindi sila hihingi ng pera. At mismo sila ang kakausap. Madalas ang mga ganyang scammer, hindi nagbibigay ng landline, kundi cellphone. Lalo na mga Pilipino. Dito sa Pilipinas, kapag cellphone. Usually pag scam, cellphone number pag sinasabing ito, alam mo, haba-haba nito. Galing ito sa Taiwan. Ay, nako. Grabe. Tagal-tagal ng racket na to. No? 10 years ago na. Nakikita nyo yan, ang haba-haba. Text ito. Text yan o vlog? Text ito na kinopila ng Jackie. Naawa kami pero napakatanga niya. Ang sabi niya, siya OFW sa Taiwan mula noong 2011, manalo daw siya ng 780,000, second winner daw siya, at kailangan daw ipadala sa Western Union. Kung ikaw ay nanalo, bakit ka hihingi ng pera, no? Hindi ko na sasabihin ng pangalan kasi nakakainis talaga. At tinanong niya kung may gagastos, siya sabi, nanalo nga daw siya. At tagal-tagal ng racket ito, nanalo ka sa text. Lalo na kapag Migrant Workers Day, sabi nila, parang part ng pagsa-celebrate ng Migrant Workers Day, mananalo yung mga OFW, tapos may sinasabing pangalan ng mga attorney, pero actually wala yan. Ang haba-haba. Ayoko nang basahin kasi naiinis ako pag binabasa ko. Ang bottom line lang naman yan. Hindi siya lang humingi ng pera. Padala naman siya ng padala. Ayun, nagpaloko siya. Nagpaloko ng pagkaloko-loko. Matagal na to, luma na nga tong racket na to na kunwari nanalo ka at kailangan padala mo yung pera sa Western Union, imbis na ikaw ang kumita, sila yung kumita sa inyo. Kaya nako, matagal na po ito, na kunwari nanalo daw kayo, kung wala ka naman sinasalihan, ba't ka mananalo, di ba? Ay nako. Ay, tapos ang ating oras, medyo bitin, kasi nga na-late yung ating pasok sa Hello Asia sa K102.3 FM. Pasensya na, next week na kami babawi sa mga kababayan nating nandyan sa Singapore. Maraming salamat and have a nice weekend. Bye, Singapore! Okay, 10:29. 10:30 na. Bilis-bilis ang oras. Wala si Jonas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Overseas Workers Welfare Administration, no? Kikiusap ang OWA sa lahat ng OFWs para dumami naman ang boboto sa gagawing eleksyon sa 2013. Magpa-register na po kayo as an overseas Filipino voter for the upcoming 2013 elections. Go to the nearest embassy, consulate, or MECO hanggang October 2012. At registration ends October this year. Call OWA for more details, 833-6992. At siyempre maraming salamat din sa PhilHealth para sa lahat ng overseas Filipino workers pagkatapos magbayad ng taon ng premium sa PhilHealth. Mahalagang iwanan sa inyong pamilya dito sa Pilipinas ang inyong Member Data Record or MDR. Ito ang pangunahing dokumentong kailangan sa pag-avail ng benepisyo mula sa PhilHealth sakaling isa sa miyembro ng inyong pamilya ay magkasakit o kinakailangan hospital. Pwede kayong tumawag sa 441-7444 or mag-text sa 0918-963-5396. Okay? At meron din silang Facebook. So, good news to OFWs. Connect with PhilHealth through their Facebook. OWP PhilHealth. I-click nyo lang like. Yan, kasali na kayo dyan.
Okay, 10:31 overtime na tayo. Good news sa mga SSS OFW members. Sali na sa Member Get Member promo at manalo ng cash prizes at trip to Boracay with your family. Isali lang ang kasamang OFW. Ay nako, dali-dali no. Hikayatin siya maging SSS member. Makukuha ang promo registration form sa SSS Foreign Office o maaari ring mag-register online sa SSS website www.sss.gov.ph. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye! Namang gagawa ang anilahay guminhawa. Ikaw ba ay manggagawang Pilipino na naaksidente o nagkasakit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala. Ang Employees Compensation Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa iyo. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 899-4251 o mag-log on sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC 355 Hillpuyat Avenue, Makati City. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay protektado. Tanong ni Bunso, Nay, 4 kaming inaalagaan mo. Tapos, nagtatrabaho ka pa. Bakit ang sipag-sipag mo? Bakit daw? Siyempre, kasi mahal ko sila. Buti may SSS Loan Penalty Condonation Program. Basta qualified, pwede nang bayaran ng buo o hulugan ng overdue loan. May bawas penalty pa. Bakit? Para buo ang benepisyo ko para sa pamilya. SSS Loan Penalty Condonation Program mula April hanggang September 2012. Visit sss.gov.ph. Panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama nyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Ng OWA, di kayo bibiguin. Live mula sa studio ng DWBL 1242. Suma sa inyo ang programang Gabay ng OFW International.